Kapag hindi tayo nagbago ng ating mga pag-uugali, walang sasama sa atin sa church. Pero nakakatuwa naman yung mga patutuan ng mga kapatid kanina, sabi nila, sa God is Alive lang, baka naman sa lahat ng church na napupuntahan nyo, yun ang sinasabi nyo. Yun na, joke lang. Sapagkat sa God is Alive, sila yata unang na-attend, yung mga patutuan na yun. So what's the point? Nakakatuwang meron mga nasasabi ng ganon. Pero ano po nakakalungkot pag ay sa God is Alive, maraming mga umutang doon, hindi nagbabayad. What do you think? Wala naka-attend dito kasi, ano ba yung pag tumingin ng kapwa, ano ba may na-attend tapos nakarinig na kwentuhan ako sa God is Alive, meron ng utang, hindi nagbabayad. Pupunta sa toilet, keep ang bag. Di ba? Naguhugas ng pinggan. Keep ang bag. Di ba? Sa God is Alive, may mga magnanakaw. Alam niyo bang kapag walang trust, ang kapwa, o walang trust dito sa church, hindi tayo lalago. Sa way of the shepherd, kapag ang mga tuba ay naging takot, nag-aalala na may mga lobong sisila sa kanila, ano mangyayari? Payat, hindi makatulog. Di ba? Pero ang sarap matulog ng payapa, ha? The Lord is our shepherd. We will not want, or we shall not want. He makes us to lie down in green pastures. Di ba? Pinagpapahinga tayo beside the rivers of water. Ang ganda. Alam mo yun, nakahiga ka sa damuhan. Naranasan niyo bang mahiga sa damuhan? Yes. Sa green, tapos nakapagano ka at nakikita mo yung ulap, yung langit. Ganda, no? Habang umuulan. Nakanganga ka. What's the point? Mga kapatid ko, kapag tayo nasa Panginoon at walang anumang bagay na alam mo humahadlang sa inyong pagitan ni Lord, alam mo yun, napakapayapa. Napakasarap ng buhay. So, ito yung mga area, because we are in the process of sanctification, ito yung mga areas na kailangan natin i-produce yung ating self-control. Una, anger. Sino magagalitin? Merong iba-ibang type ng anger. Bilisan na natin. Sudden anger. Bigla na lang nagalit. Alam mo yun? Halimbawa, dumating ang asawa mo late. Tinanong mo lang naman, anong oras na? Aba, ikaw ba nagpapakain sa akin? Tapos sabihin ng asawang babae, ba't ka sumisigaw? Hindi ako sumisigaw. Sino mo, unggo ang narinig ko sumisigaw? Huwag sasabihin sa asawa yun. Sudden anger. Dapat pala i-control. Bakit? Kamukha ng sinabi ko nung nakaraan, yung tongue natin dapat natin control. Kayang makapaghiwalay ng mag-asawa, kayang maghiwalay ng magkakaibigan, kayang sumira ng pamilya. Ano ba yung pangalawang kind ng anger? Sinful anger. Anger without a cause. Galit na galit ka sa tao, wala namang ginagawa. Pag nakita mo yung mukha niya, buisit na buisit ka. Sinful anger. You hate someone. Ano ba? You desire revenge. Ito yung mga sinful anger. Galit ka sa kapwa mo, walang ginagawa sa'yo, walang dahilan. Tingin pala, mas maganda lang sa'yo. Inis na inis ka sa kanya sa church, ano? Kasi gusto mo yung posisyon na yun, mapunta sa'yo, hindi sa'yo napunta sa kanya. Hello, do not desire the benefits. Work. Amen. Ano pa yung nakapailalim sa sinful anger? Ayaw mong patawad. Sabihin mo ulit sa katabi mo, magpatawad ka na. Tapos gustong gumante. Sinasabi ko sa'yo lalaki kapag umigo ng Pilipinas. Talaga naman. Alam mo yun? Bigay mo na lang sa kamay ni Lord. Number 3 na type ng anger, stubborn anger. Yung galit na hindi maalis-alis. Alam mo yung tagdag-tagda mo? Yung ginawa sa'yo, sinaktan ka, pinasalitaan ka ng masama, nihira ka ng pagkatao mo, nung 2 years old ka pa lang. Ang tagal na nun. Ilan taon ka na ngayon? 40. Hello? Alam mo yung kaya-kaya mo pa rin i-rehearse hanggang ngayon. Ilang taon na lumipas? Kasama ko ba kayo? Mga kapatid ko, marami kasi sa ating ganyan. Sige, ipon ang ipon. Alam mo, sabihin, pinatawad mo na, bakit galit ka pa rin pag nakikita mo siya? Busit na busit kami nag-uusapan siya. Pag nabanggit ang
pangalan niya. Alam mo yun? Hindi nagbayad sa'yo, alam magbabagay ng pangalan, sabihin mo sa'yo, yung best friend mo? Stop for anger. Patawarin na po natin sila. Ano pa? Nagiging, ang nangyayari kasi, from bitterness, nagiging wrath, nagiging anger, to clamor, ano yung sabihin ng clamor? Loud speech. To evil speaking, magsasalita ka na ngayon ng masama sa kanya. Sisiraan mo na siya sa harap ng mga kausap mo. Nako, pag nandun na tayo, alam mo, ito naman ang ginagawa ng Holy Spirit. May mga time na nag-uusap kayo sa telepono, sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, dapat di mo sinasabi. Di ba? Hindi mo na lang sana sinabi yun. Nanahimik ka na lang sana. Na minsan may kausap ako, sabi niya, nasabi ko na yan, ha? Sinabi ko ba sa'yo yun? Hindi naman ako mukhang chismosa niya, ano? Kasi may problema yata pinag-uusapan. At sinasolve ng problema. Ngayon, sabi niya, hindi, okay na nga, kaysa naman sa iba akong humingi ng chismis. May what's the point? Mga kapatid ko, may mga pagkakataon kasi kinakausap tayo ng Panginoon na huwag mo sabihin yan. Hindi nararapat na sabihin mo yan. Ayun mo ba? O kaya pipirma ka na lang, oh. Garantor ka. Pipirma ka na lang eh. Merong something na ayaw. Amen? Sasagot ka na lang. Ayaw. Diba? Amen? Ilalabas mo na lang yung pang-tiles mo at ibibili mo ng magandang cellphone. Pero, there is something within you. Dito yun eh. Alam mo, kung pagpatuloy tayo nakikipaglaban sa banal na espiritu, lagi kang kakabagan at sasakit ang tiyan mo. Gusto mong mata, pero di mo magawa. So, nasa na tayo? Anger. Yun nga, kasi namumusa pa banal na espiritu. Kailangan, hindi na natin sinasabi. At nalabad ko na naman, ayan, okay lang sis. Pangalawa, tongue. Sabihin natin ang solusyon muna doon. Anong solusyon sa mga galit na yan? Una, paano natin masusolusyonan yung mga anger? May mga kinagagalitan pa ba kayo? First, recognize your anger. Ano root? Ano ba ugat nito? Ba't ka pa galit? And then pray to the Lord, Lord, tulungan mo ako sa area na to. Recognize. Second, repent. Third, renounce. Iba ang repent sa renounce. Ang ibig sabihin ng renounce, sinasabi mo sa Panginoon, binibitawan ko na to, ayaw ko nang manatili dito sa akin. Repent, humihingi ka ng tawad doon sa anger na yun. And pang-apat, rely on the Holy Spirit to work in you. Recognize, repent, renounce, and rely on the Holy Spirit. Amen? Nag-gets niyo po ba? Amen. So number 2 na dapat nating i-control, dila. Huwag na natin pakahabaan yung dila dahil na-discuss na natin nakaraan yan. Pangatlo, spending money. Naituro sa atin ni Pastora Jane, no? Ba't ba gastos ng tao kahit walang pera? Ang root pala nito ay selfishness. That is, yung tao feeling deprived by something good sa buhay niya. Akala niya wala siya, no? Ano pa? Loneliness. It is a way of compensating lack of intimacy sa mga kasama. Kaya pala nag-overspending ang tao, akala niya kasi gusto lang ng bumili, pero ang totoo nun, may kulang sa kanya, doon niya hinahanap. Amen? So feels void. Yung feeling niya, kulang. So ano solusyon natin dito? Solution, have a biblical plan. Tinuruan tayo nung nakaraan, di ba? Na-lecture niyo ba yun? Amen. Natulog sa Pastora Jane. Have a biblical plan, paano ka makakalaya sa utang. Kasi ang fruit, may fruit din ng overspending ng money. Ano? Stress, debt, tsaka frustration. Pagod na pagod ka, stress ka, utang, baon-baon sa utang, frustration. Ang hirap. Once na napakong ka dyan, ang hirap makaalis. Pero makakaalis ka. Sabi mo sa katabi mo, makakaalis ka. Kaya kailangan mo mag-work. Do not just want the benefit, you must work. Amen. Have a biblical plan. Number 2, establish priorities. Establish priorities. Put God first. Unahin mo si Lord. Kung hindi natin inuuna si Lord, we just believe in God, but we do not trust God.
Because we trust God until we trust Him to do the impossible. Last, sexual behavior. Lahat kayo puro babae. Puro babae dito at puro magaganda. Naniligawan kayo sa Facebook. Magaganda kasi kayo eh. Di ba? Kahit may mga asawa na, ang daming mga nagkakagusto. Pero mga kapatid ko, huwag mong kakalimutan unang-una, may asawa ka na. Amen. Sino po may mga asawa? Taas kamay. Totoong may asawa. Sabihin ng mga katabi ng dalaga, may asawa ka na. May asawa. Sabihin mo, huwag mong kakalimutan. May asawa na yan. Ngayon sa mga dalaga naman, mag-iingat naman sa mga dalaga kasi lahat tayo ito. The fastest way to self-destruction, makinig kayo mabuti. The fastest way to self-destruction is to be sexually in bondage or out of control. Yeah. The fastest way. Para mapahama ka, para ma-distract, self-destruction, to be in bondage. Dito. So, ano gagawin natin ngayon? Mag-iingat tayo mga kapatid. Kung sinasabi nyo, everybody's doing it, sinabi ko to sa inyo, tatandaan nyo, you're not just everybody. Yes. You are a child of God. Amen. You are a child of God, you're not everybody else. Namatay si Lord para sa'yo. So, ano yung mga sexual behavior hindi nakakalugod kay Lord? Sasabihin natin, everybody's doing it. Premarital sex, okay lang? No. Multiple partners, okay lang? So, bilisan na natin. Baka mapato ko dito. Solusyon. Number 1, find help. Sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Sa isang taong alam mo pinananahan ng Espiritu ng Panginoon. Number 2, heaven accountability. Magtapat ka lang sa isang taong alam mo makatutulong sa'yo and then ask her to pray for you. Na i-check ka niya lagi. Kumusta ka na sis? Na ikaw naman ay papayag ka lang na ma-check at di ka magagalit every time yung sinecheck ka. Kasama ko ba kaya? Amen. Kasi, sa totoo lang, dahil na magaganda kayo, nahuhulog sa tukso, kailangan merong accountability partner. Kaya nga may church eh. But may church, hindi para mag-usga, mag-criticize ng kapwa. Hindi na natin down. Amen mo ba? Hindi natin tinatapakan, nakalugmok na nga eh. Ibangon mo at tulungan mo siya ngayong lumakad ng matuwid. Pasanin mo kung wala kailangan. Amen? So, help, accountability partner, na yun nga, magcha-check sa'yo, o kumusta ka na? Nakikipag-text ako pa rin ba sa kanya? Sa akin ka na lang makipag-text. Di ba? Number 3, counsel. Sa alam mong nananahan ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Ask counsel, payo. Huwag kang hihingi ng payo sa mga tao sa labas na wala namang ituturo sa iyo kundi gumawa ng maganda. And number 4, identify the bait of Satan. Alamin mo kung kailan ka mahina, kailan ka laging nadadaig ng tukso. Sa tuwing masayang masaya ka o sa tuwing malungkot na malungkot ka. Sa tuwing may kabiguan sa buhay mo o sa tuwing wala kang pera. Oo, tama yun. Sa tuwing walang pera. Bakit? Kasi iniisip mo, Lord, hindi ba't ako'y naligtas? At ang pangako mo'y bibigyan mo ako ng maalwang buhay. Bakit ganito ngayon nagre-rebelde ang puso mo? Kasi pag di ako sumaya-saya, hahanapin mo ang kasiyahang yan dyan sa area na yan. So, identify. Para masolusyonan mo, i-identify mo muna. Doon ka mahina ngayon, mag-ingat ka na, huwag ka na pumunta doon. Para hindi ka mahulog sa balon, huwag kang lalapit sa balon. Amen? Alam mo naman na yung Facebook na yan, nakakasama sa'yo. Ate, huwag ka na magpapasok doon. O kaya yung mga videos na alam mong magkakasala ka. Kasama ko ba kayo? Identify the bait of Satan. Kung minsan kasi alam niyo, kaya hindi tayo makalaya. Gusto kasi natin doon. Ayaw natin magpatulong kay Lord. Masarap eh. Kaya lang, tandaan natin to, the worst thing na pwedeng mangyari sa buhay natin, eh yung mamatay tayong hindi man lang nalugod si Lord sa buhay natin. Nakakalungkot. Nakakalungkot yun. Kaya ako nung nagpapray ako kay Lord, sabi ko, Lord, ang gusto ko sa buhay ko, bago ko mamatay, bago mo kukunin,
Kasi yung ubo ko hindi na nawawala. Ganyan. Matapos ko yung lahat ng pinapagawa mo sa akin. Huwag mo akong kukunin sa mundong ito nang hindi ko natatapos. And i-dedicate nyo rin ang sarili nyo sa ganyang panalangin na matagpos nyo yung pinapatapos sa inyo ni Lord. Amen? Magawa nyo yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Magbunga kayo ng to the fullest na ini-expect na sa inyo. So, panghuli, keep it up. Once na nandun ka na, nag-decision kang sumunod kay Lord, meron kang accountability partner, yung mga head nyo, magdapat kayo sa kanila. They will pray for you. O yung mga pastora natin, tiyakin lang natin hindi nila tayo sa chismis o dinadrug, di ba? Kasi, kailangan natin ang kasama sa paglakad na ito sa buhay Kristiyano. And then once you are there, keep it up. Keep it up and keep it up and keep it up and keep moving on, keep moving forward. Don't give up, di ba? Hanggang sa mapagod na sa Satanas sa'yo, kahit dikit-dikit sa'yo, pero wala siya magawa sa buhay mo. Amen! Kasi nakapagtagot pa rin mula eh. So magpatuloy lang tayo. Keep it up. Sabihin mo sa akin mo, keep it up. Move forward. Move forward. Don't give up. We don't give up. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Sa oras na ito, tumayo po tayong lahat. Meron po tayong communion.